Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Oy, Lunes po ngayon. Ako talaga naman makulimlim po ang buong Metro Manila. Parang dapit hapon na. Ganun pa man, masayang Lunes, Nason. Masayang Lunes, Jen, at masayang Lunes sa lahat ng ating mga kababayan. Lalo-lalo na po yung mga kababayan natin na nasa ibayong dagat. Yung nasa ibang bansa, dahil alam namin kahit na madaling araw, yung iba ay hating gabi, ay patuloy kayong sumusubaybay sa programang ito. Welcome po sa Saganang Mamamayan. Ayan, sana ang inyong hinihigop ngayon ay mainit na arroz caldo. Ba? Ano ha? Di ba iba pala yung arroz caldo, goto, lugaw? Oo. Magkakamag-anak pero iba-iba pala yan, ano? Sa amin kasi dati, sa Bisaya, lahat yan lugaw lang yan eh. Oo nga. Pare-parehas. Oo. Pero pagka goto pala, ay yung laman loob. Pagka arroz caldo, Chicken. chicken. Yun. Pagka lugaw, plain lang. Depende na. Meron din tawag na congee. Chinese Oo. naman ata yun. Chinese na, no? Yan. Halo-halo naman ang laman nun. Yan, Ay, nangyari sa akin yun, ha? Nakalagay sa menu kasi mainit ang panahon noon. Umorder ako halo-halo, eh. Oo. Malay ko bang halo-halo mainit na lugaw pala? Kala mo, Halo ko, halo-halo na malamig. Tagaktak ang pawis ko, eh. Naku po. Hindi ko na mabawi. Hindi ako masabi doon sa waiter na, boss, pasensya na, tatanga-tanga na. hindi ka nagtatanong eh, no? Ayun na nga, Meron namang iba, pagka medyo class ng konti, Nelson, ang tawag na dyan ay porridge. Ayun, porridge. Diba? Oo Oo. nga, ano. Diba? Ang English, ano. English, ganun talaga. Pero ang namimiss ko ngayon ay yung lugaw na may paa ng manok. Aba. Diba? Yung malambot na malambot, yung ang luto ay parang luto ni Ate Mo na dagsaan. Masarap yan. Yan. Pa kasi ng manok, lumalapot yung sabaw eh. Ayan, lumalapot. Tapos yung lasang-lasa niyan, ano ha? Anong tawag doon? Collagen. Oo. Wow. Yan nga sabi ng mga doktor. Ha? Kailangan doon Importante nakatawan yan, pala natin yan. collagen. Lalo na yung mga nagkakaedad. Ha? Ayan, oo. Kasi ang collagen pampaano yan eh. Pampaganda ng kutis. Yan. Order ka na, Wendy. Aha. Tawag mo na. Pambayad na lang kulang. Kaya lang, Jen, Oo. sana ganyan lahat ang sitwasyon ng ating mga babayan. Yung bang pwede tayong magmerienda sa mga oras na ito? Iyon ang tanong. Kasi ang problema, mga babayan, sa mga sandaling ito, habang tayo po'y nag-uusap, meron tayong mga kababayan na yung kanilang bahay, literal na lubog pa rin sa baha. Ang ibig sabihin, hindi ho sila makaupo. Hindi sila makakaupo kasi mababasa sila eh. Dahil ang kanilang sala ay lubog sa baha. Totoo. Oo. Na hindi makapag-init, ano ha? Hindi rin makapagsandi ng kanilang kalan. Ayun, oo. At kung ano-ano pa man. Kahit na sila dalhan nyo ngayon ng pagkain, ang tanong nila dyan, paano nila lalantakan yan? Dapat ready to eat. Yes. Kahit po noodles, siguro. Paano nga po sila makapagsasalang ng noodles sa kanilang mga kalan? Pero kanina dyan, humarap sa mga mamamahayag ang mga ahensya ng gobyerno na nangangasiwa dito sa kaayusan ng ating bayan pagka ganitong merong mga kalamidad. Totoo. At isa ang napansin ko, wala pong nagsabi na malubha ang pagbaha. Ha? Wala nagsabi na malubha ang sitwasyon. Paano hindi manuba? Paano ito? Anong tawag natin dito? Tinan mo, ha? Ang sabi ng MMDA, meron ba tayo dyan? Sabi ni MMDA Chairman Don Artes, gumana ang lahat ng mga flood mitigation project. Aba? Ang baha ay hindi kasing sama ng mga nakakaraan. At ang baha, ayon naman sa Yusek Claire Castro, mabilis humupa. Kung dati daw po ay umaabot ng hanggang tuhod, ngayon ay gutter deep na lang. O hanggang gutter. Hanggang bukong-buko. Bukong-bukong yan, oo. Ganun ha? So ibig sabihin, walang gustong umamin at magsabi na, naku, apaka-grabe po ng pagbaha ngayon. Bagay, siguro kung ang pagbabasihan natin ay Metro Manila, in fairness, Nelson, meron talagang bumahang lugar,
Pero hindi ko man nakita ng personal, yung talagang umabot siguro hanggang tuhod o hanggang bewang man lang. Kagaya nung nangyari dati sa may gawin ng Espanya. Di ba? Yung sa may Lagos Nilad, yan ang matitindi dyan eh. Aha. Yung sa may bahagi ng, saan ba malagi? Yung sa may Sukat Parañaque. Oo. Yan, yung mga lugar na yan. Eh, hindi ko lang po alam kung meron mga ganyan ngayon. Siguro ipakita muna natin yung Sige mga nga. binahang lugar Oo. sa Quezon, dito sa Metro Manila. Sige nga. Oh, Ito, para makita natin. ito. Ang dati matindi sa may Araneta. Ito. Oo. Ayan, yan oh. Dati yan. Ito Lampas tao ay- talaga dyan. Kasi sunod-sunod yung ulan, di ba? Oo. So ito ay, ito may mga petsa dyan eh. Ha? Oo. Kinumpay na natin para makita natin ang mga pangyayari. Unahin natin Metro Manila, August 8. Diyan sa Araneta Avenue, corner Victory Avenue, Barangay Tatalon, Quezon City. Tingnan mo naman dyan. Hanggang saan kaya yan? Hanggang gutter deep ba yan? Bahagi ang mga sagada. Baka yung kasagsagan ng busan, Nelson. Ay naman, siyempre. Oo. Nabitak daw po ang nagkabutas-butas din ng kalsada sa Belfast Road, Novaliches sa Quezon City. Nakuhanan ng netizen noong Sabado naman. Dyan. August 8, Sabado, yung mga pangyayari yan. Bitak-bitak. Nagkaroon din ng pagbaha sa Don Pepe Street, Barangay Santo Domingo, Quezon City. 9:30 p.m. Tinan mo, pasok sa bahay dyan. Pasok sa bahay. Barangay. Malalim. Matindi, ano? Hindi, baka naman ano yan. Baka hanggang gutter lang yan, Nelson. Yung bahay nila hanggang gutter lang. Sayad siguro sa loop. Maaari, yung bubong nila ay lapat sa gutter. Naging zero visibility naman dahil sa malakas na ulan, EDSA going Ortigas. Ayan. EDSA Ortigas. Ayan, Ayan, ang tindi na talagang zero visibility, ano? Naging mabigat ang daloy ng trapiko northbound from Centris to North EDSA. Alas 3:45 ng hapon. Sabado pa rin yan. Hindi, pero ang naratibo nga sa social media, Nelson, ha? Nangyari na yan dati, panahon ni Digong. Pwede naman talaga mangyari yan. Sabi ko nga, hindi, alam ko nangyari yan, panahon ni Noe. Di ba? Yung bahang gunaw. Kasi yun talaga, kahit gano'ng pagtuntunan mo doon, hindi kaya yun. Di ba? Bumaha rin sa ilang bahagi ng FB Harrison at sa Pasay. Dahil sa walang tigil na ulan, Sabado pa rin po ito, ha? Ayan, taga-riyan ako dati. Batang Sabado, Pasay tayo. FB Harrison. FB Harrison yan, Hindi naman madaanan ang CB Star Avenue sa Las Piñas. Eto, lagpas gutter deep. Sabado yan, ha? Sabado. Ayun, mabot hanggang tuhod, Oo, tataas pa yan. 8:35 p.m., hindi na makatawid ang mga sasakyan sa Araneta Avenue, dyan. Ayan, Araneta Avenue. Hindi na makatawid. Ay, ba't nakatawid yung isa? So, malakas ng loob yun, Siguro electric yun. Baka hindi natakot. Ito isa, umatras, kulay-pula. Sa Fireman's Street naman, Barangay 197, San Valley, Pasay City, ayun, nagtulong-tulong na lang yung mga residente. Ayan, ano ba yung pinagtutulungan nila doon? Para tinutulak yung kariton, dahil tinangay daw ho ng tubig baha ang isang motor. Motor pala yun, tinungtong sa ano, Hindi ka matatangayan ng motor kung mababa ang tubig. At dahil din sa walang tigil na ulan, Sabado naman ng umaga, binaha ang kalye ng Barangay 174, Apelo Cruz, Extension, Malibay, Pasay City uli. Ayan, sa Malibay, nako. Yung gawin ng Tripa de Gallina dyan, matindi talaga dati. Eto na, dyan yung sinasabi ko. Yan, meron na bang lagpas tao? Hanggang leeg siguro. Dito sa San Andres Street, Valley 2, Parañaque City. Asan Bali? Alas 8 ng gabi. Tinan mo kung gaano kataas. Baka naman nakaluhod yung mama na yan. Baby, pakinggan natin. May ano yan? May audio ba yan? Oo, kung ano sinasabi niya. Ako sa tingin ko nakaluhod yun Ayan, yan. Ano sabi? Wala, puro lagas-las Malalim.
Lagpas dibdib. Oo. Oo. Lagpas dibdib. Gusto mo, punta na tayo ng probinsya. Di, ang sagot-sagot na yan, Nelson. Totoo naman anyang nangyari yan. Pero mabilis humupa kasi gumana lahat ng pumping station. Sabi kayo na doon sa press con. Oo nga, ano. Di ba? Na agad daw huyang nailabas. Nawala agad. Alamin natin, kasi Sabado lang yan eh. Ha? Oho. Doon muna tayo sa Batangas City. Ayan, ako! Alam mo ba kung sino congressman dito? Batangas City? Naku, wala akong idea. Si Kong Lian Libiste. Sakop ba ng ano yan? First District? Oo, Batangas City to eh. Baka yun yung nirereklamo niya dati kasi ang dati daw... Ay, yung pinalitan niya. Dating congressman niya, swimmer eh. Kaya gusto ng tubig ba? Swimmer kasi dati. At tingnan natin, Batangas City, Barangay Santo Niño sa Batangas City. Walang pati din ang buhos ng ulan. O, tingnan mo. O, yung tubig nasa ilog lang, diba? Ayan. O. Nasira daw ang tulay na yan sa Barangay Santo Niño. O, malakas din pala, no? Sa barangay, bumigay ang gitnang pundasyon ng tulay dahil sa malakas na ragasa ng tubig. Oho. Rumagasa pala, no? Oo nga, no? Lakas naman ng tubig na yan. Rumagasa din ang tubig sa Paliko Irrigation Dam sa Nasugbu, Batangas. Aha. Oo, puro nasa, ano naman, wala naman sa bahay, ah. Ang lakas ng current, ano? Nasugbu, Batangas ba yan? Parang irrigation dam pala yan eh. Oo nga. Okay lang yan. Masama din, Doon tayo umaapoy yung irrigation. Doon naman tayo kay Kong Luistro. Yan. Yung bang Lian Batangas ay kanya yun? Naku, hindi ko kabisado yung mga hati-hati ng district representative. Mga kanya eh. Oo. Kasi basta sinasabi dyan, ang buong Batangas ay mga 6 billion ang project ng DPWH yan. No? Second district pala siya. Second district ba? Oo. Oo. Ano yan? Basta sa Kabuuan daw, sabi yata, nakita ko si Kuya Henry. Sabi niya, alay kabayan, anyari sa 6 billion pesos project sa Batangas na flood control. Oh. Tingnan natin sa Lian, Batangas. Yan, Lian Libiste yan. Lian. Hindi. Iba. Oh. Ayan, buti na walang tubig. Kasi sabi natin sa'yo, walang tubig. Ayan, baka nasa evacuation center, eskwela. Yun nga, nasa evacuation center sila. 3 evacuation center sa Balibago at Elementary School, 191 ang inilikas. Ibig sabihin, bumaha din. Ayun. Sa Barangay Hall, may 51 evacuees. At 3 residente sa Barangay Malaruhatan ang kasalukuyang nasa Barangay Hall. Nasa barangay na yan, asan yung mga baha dyan? Ayan, Ayan, naging mistulang. Sitio Balanoy, Barangay Prensa. Oo. Ito pa nga picture yan kasi yung mga video na titingnan mo, ang lakas ng agos Yung dyan. current. Nakakatakot. Oo. Sa Villa Santo Niño naman Villa Santo Niño City Park, Sabang Lipa. Lipa dyan. Lipa City yan, Lipa Batangas. Maraming na stranded at hindi ho nakauwi. Lipa tayo, Lipa. Lipat sa Lipa. Ayan, Lipa, Bayanihan sa pagbuhat ng tricycle. Oo. Ayun, may naagos, Nakaka-nervyos, Sa Bawan, yan, Bawan. Bawan, Batangas, Lugar yan ng mga Lipat na naman, laki. Ito, Binyan muna. Binyan Binyan yan. daw, Binyan Laguna. Batangas. Yung Binyan kasi talagang bahain yan. Tabi ng Laguna Lake yan, Bawan. Ang nakalagay dito, Bawan. Barangay de la Paz, yan. Bahain talaga yan. Bahala sa rest area mo, boy. Ito naman, Los Baños, ako alam ko yan. Naging Laguna na. Barangay, diyan ako nakatira dati. Barangay hindi pala. Malinta pala yung sa amin. Balik ulit sa Binyan.
Oh, ayan, bawan. Nananason. Yan. Ayan yung bawan, no? Ako, inaanod yung bangka. Inaanod daw yung bangka. Ako, hinahabol nung Ayan, may isang ari. bangis daw ililigtas. Oho. Ayan, no? Ayun, buti na abutan, ano? Sa Anilao, Mabini. Ayan, mga lugar ng ano, surfing area yan. Nelson, ano? oo. Surfing area ng Batangas yan. Babini. Nalubog sa Oh. kulay putik na baha ang mga bahay mismo. Ayan, tinan mo din. Matindi. Oho. Lakas din ng loob ng kotse, Oh, no? Mabini. Oh. Second District. Distrito ba niya na yan? Ni... Jerville. Kung Jervin? Kung Beatrix? Oo. Wala naman siguro siyang kasalanan dyan, ano? Wala. Si speaker meron. Siyang... Siyang nagatindang mga... siya dahil may ano eh, di ba? AX. Dahil sa kanya lahat eh. Tsaka flood control projects. Oho. Nako po. Sa Dagatan Lipa naman, ayun nga. Ay, talagang May- dagat siguro yan. Hindi. Dagatan Barangay Dagatan. Barangay Dagat. Kala ko. Inanod yung rider, Jen. Nako. Sa tindi ng, ano, ng... Pero at least makikita mo, nagtutulong-tulong yung mga tao, ha? Oo. Pinapitan yung rider para wag maanod. Yes. Baka naman content lang yan, Nelson. Di kaya? Na, For content lang yan sa tingin ko. prank? Hindi totoong For tubig? views. Hindi, for views lang siguro yan. Kaya ganyan, oh. Aha. Hindi kaya? Eh, doon tayo kinano, sa probinsya ni na John Vic, Cavite. si Ayan, yan. Ombudsman Boying, Ayan, yan. Cavite tayo. at ni Senador Pantilo Lacson. Yan, oo. Cavite tayo, Cavite. Baka walang baha doon. Eh. Bong Revilla. Yan. Yan. Bong Revilla. Si Kong Miao Miao. Yan. Oh, Cavite tayo, Imus. Imus. General Trias daw muna. Gen 3. Diyan naman, Jen, nagkaroon sila ng kanya-kanyang flood control. Paano kanya-kanyang flood Ayan, control? tinan mo ginawa. Para hindi pumasok yung flood, kinontrol nila. Ba, hindi, sahan ng saging nakalagay eh. Oo, para pagka tumaas ang tubig, hindi papasok sa bahay. Ah, ganon? Oo. Hindi, tatagos din. Flood control Ah, yan. ganon, aha. Oo. Oho. Ayan. Ayan, Imus. Yan, Imus. Imus, Cavite. Oo. Oho. Kasi ito mga kuhang ito, Sabado pa eh. Pero ito palala ng palala. Sabado, Linggo, at saka kagabi. Oho. Palaki ng palaking tubig. Kawit, Cavite. Ayan, oh. Bakit? Tabing dagat din yan eh. Oh. Pero dati nung mga nakakaraan, hindi man tayo nakakabalita ng baha dyan eh, di ba? Yan o, Nobeleta, Cavite. Ano pa? Rosario, Cavite. Rosario, yan. Oh. Eh, puro mga tabing dagat din yan. Konti. Pero, takin mo, umabot dyan yung tubig baha. No? Oo. Diyan ba yan? Naguhumiyaw na ano? Ay, di kasi ipapasa na kay Ombudsman Boying Rebulyo investigasyon ng flood Ay, control kaya eh. nga, sabi niya, Di ba? ito ang baha. Imbestigahan mo ito. Oh. Iimbestigahan daw yan. Ang siguro pakiusap niyan, magpakatotoo tayo. Di ba? Alamin talaga natin ang ugat at papanagot. Ano? Ayan. Meron ba tayong ano? Gusto ko malaman yung La Union eh. Meron dyan. Sunod-sunod dyan. Para nang sa ganun ay makita natin si Kong Pulong, pangalan nun? Si Kong Pulong Ortega. Paulo. Oo. La Union, meron ba tayo? Sige, pakita na natin lahat. Isa-isa para maubos na natin yung mga video. Wala, pauli-uli eh. O, Talaba. Bacoor. Dati ba hindi binabahayan? Baka naman talaga kasi talaba. Sabihin talagang patubuan ng talaba. Baka anihan ng talaba Ito yan. na, Oriental Mindoro. Ayan, oh. Halos lahat ng lugar ngayon may baha eh. Luzon, Luzon Ano pa? area. Ano pa? Oh. Sige, may Kawayan, Bulacan. Naku, dyan sa Bulacan ng problema. Ayan, ang dami, kanina may mga Oo. pinadala tayong picture sa Kalumpit. Matindi. Kalumpit, Malolos. Hagonoy, lahat Yan. na halos ng Bulacan. Pati Pampanga dyan, San Fernando. Barangay Bayugo. Yan o, Marilao. Marilao, Bulacan. Oh. Yan, Kalumpit. Naku, yan, Barangay Bulusan. Yan, naku, yun yung pinuntahan natin, di ba? At ang mga kuhang ito, yung kaya lang abutin ng tao.
Oh. Kasi yung mga hindi kaya, talagang lubog. Ayan yun, dinaanan natin yan eh. Sumasakay tayo dati sa tikling sa lugar. Hindi na to giginto yung kanina, yung bulusan. Yan yung pinuntahan natin eh. Yan, Hagonoy. Ayan. Oh, sa loob, ano? Di ibig sabihin, malamang yung yung pinuntahan natin yung sa may Lubog na lubog. bandang loob, malamang lagpas Mas- tao ngayon doon, ano? Oo. Mas Naku matindi po. doon. Oo. Ayan, ito naman, San Jose. Hagonoy, Bulacan. Yan, may oras pa. August 8 as of 8:30 a.m. Sabado yan. Oho. Ito, Cavite. Aguinaldo Highway uli. Oo. Ambuklaw Dam, dyan. Ayan, gawin ng Benguet yan. Yan yung itaas. Dyan daw sa bandang Baguio, ang iniulan ay ano, isa't kalahating buwan. Yung buhos sa dapat sa kalahating ba, binuso isang araw. 9 days daw. In, Susunod-sunod daw. Talaga makikita mo, talaga matindi. No? Ay, yung sinasabi ko, yung Batangas, kanina. Ano yan, di? Kamiling ito. O, yung kanina, yung maagos na ano. Eh, kami, sa dito naman, mga palayan naman ang... Palayan ba ito? Sinira, no? Oo, mga taniman. Bagay kasi yung Tarlac na yan, ano yan eh, landlocked yan eh. Oo, ayan o. Eh ngayon, sumobor naman ang tubig. Eh, Ano? sa Makabebe. Ayan, oh. Madami ng bebe dyan eh. Oo nga, no? Bukaw River, Sambales. Ayan. Alam mo dyan yung mga lupa na tinatangay, dumadami na. Eto, may puno, nakakalaglag na eh, kanina eh. Ayan o, laglag na o. Oo nga, no? Kinain na po Kinakain ng yung, gilid, tinan mo no? yung ano, yung kalsada. Karsada ba yan? Ano ba yan? Breakwater? Bitak-bitak na, di ba? Gilid. Kinakain nung ano, nung tubig. Nung agos, ano? Oo, parang ano, kinakain ng tubig Oho. sa lakas. Meron pa dito, yan eh. May, Ang hinahanap ko yung ano, San Marcelino. Di ba nung Ah, nakaraan, meron yung dyan, binaha ano ba? yung San Marcelino Sambales? meron dyan, tulay na nilamon din ng tubig. Oho. Oh, yan, kalumpit. Ayan, ano? Barangay, ano, may mga oras pa, Purok 3, Iba Este. 9, ano na Oh. yan, linggo. Kahapon Linggo na na yan. kahapon. Oh. Ibig sabihin, ilang araw ng baha dyan, ha? Yun na nga. Eh, kasi kung mabilis na humuhupa, eh di dapat kinabukasan wala na. Hindi, kasi itong iba ata sitwasyon sa may gawin ng Bulacan na ito. Ah, ito pa, Binyan. Kasi dyan sa Bulacan, hindi gumana talaga ang lahat, pati dyan eh. Pati pumping station ata, hindi gumana eh. Kaya nga yan ang ground zero ng ano eh. Yung talaga Kalumpit Bulacan eh. Ground zero ng antag doon, ng flood control scandal. Oo. Oh. Dito naman, landslide. Dyan ba yung may namatay? May natabunan. Sa Gisad, Baguio City. Bahay, Oo. Tatlo yan namatay dyan eh. Narinig ko dyan kaya si Mayor Benji Magalong eh. Halos magdamag daw sila. Na iba. Doon naman Rosario, Iba Sambales. Oh. Ano man yan, dagat na yan, di ba? Malamang kasi Sambales kasi ang lahat ng bayan diyan eh gilid ng Sambales, gilid ng dagat eh. Ayan. Pero sa lakas nga ng agos, yung mga bangka ay... Inaanod na rin, ano? Oo. Sige pa. Next. Umapaw na po yung ilog, ito, sa dam, ng pagitan ng Maasim at Pulong-Gubat. Saan yan? Maasin na ano yan lugar to? Tayong lahat. Maasin Leyte ba yan? Ito po yung daanan. At yan, Oh, pati kainta. Diyan, no? Ito eh, Kainta, lagi naman talagang ano yan eh. Oho. Vista Verde. Mukhang mayayaman pa yung nakatira, Nelson. Oh. Oo. Akalain ba ng mayayaman na yan eh, babahain yung lugar nila, no? Ang lalaki ng bahay, oh. Oho. Bagay, nung panahon ng Undoy, matindi rin yung gawin ng Kainta yan, saka yung Providente, di ba? Kaya lang noon, may bagyo talaga. Ayun, bagay, bagyo talaga yun. Ayan, Malolos, Bulacan. Oh. Narbacan ni Loco Sur, dyan. Sa lugar ni Gob Chavit, oh. May flood control, oh. Nasira din. Oo nga, gumuho yung gilid, no? Yan, oh. Manong Chavit, sino may paggawa niyan? Oh. Baka sabihin ni Manong, hindi, parang Ilocos Norte lang. Hindi, ito, Ilocos Sur ito, oh. Si ano daw ang bunga niyan dyan? Narbacan, oh. Si Charis. Charis. Sino Charis yan? Oh. Oh.
Narpak. Dating mayor si ano dyan, di ba? Si Gob Chavit. Oo. Ayan, Ayan, San ito yung masasabi natin, Marcelino. Ayan, Oo. tulay yan, no? Nakita mo tuloy, nasa gitna ng tubig. Oo nga, no? Oo, magtataka ka, di ba? Hindi mo na kasi makita yung daan. Yan ba yung main road ng San Marcelino? Hindi. Hindi. Hindi naman ito main road. Sa looban loob ito. yan. Sa loob. Kasi yung main road talagang, yun ang daanan papunta ng direksyon ng Sambales. Talagang dyan sa Sambales, mga babayan, yung ilog, naghahanap ng dadaanan. Oo. Kasi doon sa mga tambak na lahar, mula pa noon, nag-iibaw siya ng daan eh. Totoo. Kasi yung lahar dyan, tumabon na doon sa ilog eh. Kaya kapag dumaloy na ganyan, hanap ng saan Hanap pwede siya ng silang mas malaki. dadaluyan. Oo. Kasi yung malaking ilog dyan, walang tubig dyan. Wala, oh. Makikita mo. Puro buhangin, di ba? Oh, pati nga yung bako nakatungtong doon sa buhangin. Oo. Naghahakot ng buhangin dyan eh. Kaya yan, gumagawa ho sila ngayon ng daan. Ang problema, dinaanan niya ang lupa ko dyan. Ganon. San Felipe sa inyo, di ba? Oo, San Narciso. San Narciso pala. Oo. Natira, isang paso. Yun lang. Yung kaibigan naman natin, si Kuya Dan, alam ko, San Felipe, meron siyang resort dun eh. Buong bayan daw, resort eh. Naku po. So, alam pa. Hindi na matukoy doon kung saan yung lugar. Wala na niya. siyang customer. Oo. Apalit, Pampanga. Ayan. Medyo bahaing lugar din ito. Oho. Buti naka... San Antonio, Quezon, ang layo na nito ah. Ayan. Boss, awas na! Pabantay na! Pantay na! Umaawas na rin ano yun. Yung ilog. Umaapaw na. Oo. San Antonio ito. Nakakatakot din, di ba? Kasi sa lakas ng agos eh. Oho. Montalban, Rizal yan. Ang na tayo lumayo. Naku, yung nervous tayo dyan. Katakot. Yan tawiran dapat yan eh. Ano ba yan? Kalsada itong lugar na to? Ayan din mo, sa kabila. Umapaw na sa spillway. Umapaw na. Oh. Kaya nga nilagyan ng harang para wala nang tumawid. Wag nang tatawid. Ayan, Anib talaga yun. Oo. High water level. Nakalagay yun. Hindi ba yung dumadaloy na Marikina River? Iba pa yan? Yan na yun. Yan ba yun? Oo. Katugtong yan, karugtong. Pero yung Marikina River, hindi umabot ng critical. Ano? Medyo nag-alarm na, second alarm ata Hindi, sila. umabot siya ng 18 dyan. Ganun ba? Oo, third alarm, pero bumaba din. Pero Bumupa din. nag-second din alarm uli. Nako. Sa San Mateo, baha din eh. Oho. Kasi yung gawin ng San Mateo na mali na yun, di ba? Pag umapoy yung ilog doon sa may gilid, Doon ang bagsak. punta doon sa Ayan, mga kabahayan niya. Pati Taytay Rizal. Oo. Taytay, mataas na yung Taytay ah. Bihira rin bumuha dyan. Taytay Rizal. Ayun, lalaki ng bahay eh. Nako. Ito, kanina sa Vista Verde. Ayun, pinapakita na natin kanina. Pero kung kanina kasi, magkaibang araw yun. Binalikan lang uli. Ganun. Oo. Ito, Bustos. Balik ulit tayo, Bustos, Bustos. Bulacan. Ilang araw na silang baha. Nako. Sabado, Linggo. Kaya nga sabi ko, Nelson, kahit na yung 18 dating Marines umatras ng kanilang statement, ito, hindi mo ito may atras itong patutuong ito. Yan ang mga testigo. Yan ang testigo na naghuhumiyaw sa katotohanan. Yes. Di ba? Na mukhang nawala ng saysay ang ating mga flood control projects. Ito naman yung giginto. Oho. Kalahati ng bahay. Lubog sa baha. Ayan, Hagonoy. O pati tricycle, umakyat sa ano ba yan? August 10. Ngayon yung araw na to. Ayan, diba? oo nga, no? Kanina umaga. 8 a.m., Barangay Tampok, Hagonoy, Bulacan. Ngayong umaga yan. Ano yung itong tricycle to? Sinadya talaga dyan o talagang sumampa lang dahil? Hindi, nandyan na. Ganun talaga? Inabot. Oo. Kaya yung baha nga, Sabado, Linggo, hanggang ngayong araw na to. At ngayon mukhang nagbabadya na naman. No? Saan, ha? Ayun Manila, Maynila. Saan lugar ito sa Maynila? Dito yan. Top PGH. Avenue. Nakalagay, Top Avenue yan. Top Avenue kanina umaga yan, Jen. Oho. Montalban uli. Yung araw na to yan. Hindi talaga, no? Malakas din ang loob ng sasakyan, no? Malabon, di ba? Sabi nila, dyan daw tanggal ka agad yung tubig eh. Top Avenue, Maynila.
Saan ba yung lugar na ipinakita, nagbumura na naman si Secretary Vince Dizon? Doon sa may bumagsak na pader Ganon? sa Forbes Park. Hindi, bukod sa pader, yung ano daw, yung naharangan yung busway, di ba, naglagay ng mga concrete barrier. Yung concrete barrier pala, naharangan ngayon yung tubig. Oo. Napapunta doon sa drainage system. Oo. Ayun, doon sa galit kaya nangyari ngayon, bagong aspalto lang yung, bagong rehab yun eh. Nasira. Nagkabak-bak-bak na lahat daw yung ano na yun. Yung ginamit nilang aspalto doon sa busway. Ba't kasi, Oo. ba't naman kasi concrete barrier ang nilalagay dyan, di ba? Ayun o, tataka Unang-una, na ako. delikado yan, di ba? Oo. Mabangga, wasak yung sasakyan. Totoo. Talagang yun ang mangyayari dyan. Actually, marami na nangyari talaga. At saka yun naman alam mo sa Thailand, hindi kailangan lang ng lagyan ng concrete barrier eh. Guhit lang eh, di ba? Guhit, oo. Oo, alam na nila na bawal ka pumasok doon. Totoo. Sa Pilipinas kasi, wala eh. Stepping the line eh. Oo, pwede. So sa basketball, illegal yun eh. Tsaka alam nila dito, walang refereeing nakatingin. Yun na nga. Oo, Doon kahit sa may kanila, CCTV. sa ibang bansa, may CCTV eh, di ba? Doon, may CCTV, pero may mga nakatingin. Yun. At pag nakita ka, may nanguhuli. Yun na nga. Dito, CCTV, after the crime na, titingnan Yun na nga, oh. Ito niya dumaan, ano? Pero doon sa atin kasi, mayroon na nga CCTV, may barrier na, may mga dumadaan pang illegal eh. Di ba? Kung sino-sino pa dumadaan. Kaya yung problema, naglagay ka pala ng concrete barrier, natakpan Ayun. pala yung mga butas. Wala daw mga siwang, kaya tuloy galit na galit siya. Wala pa tayong video nun? Huwag yun na lang iparinig yung pagtutungayaw ng Secretary Vince Dizon. Mamaya, papakita. Ayan. Ayan, oh. Yan, oh. Oh. Naging konkreto nga naman. Oh. Pero nakaharang yung concrete barrier eh. Oo, hindi makaalis yung tubig. Kaya ang nangyari ngayon, nababakbak ngayon yung ano. Oo, yung nabababad. Aspalto, yes. Ang aspalto kapag nababad sa tubig yan, tungkab yan eh. Oo. Kahit mahal yan, di ba? Ay, totoo. Kahit yan ng primera klaseng Asfalto. Wala. masisira yan. Wasak yan. Pagka yan nababad sa tubig. Yes. At Yun ang dahil numero uno. doon sa concrete barrier na nakaharang. Yun. Kaya hindi naipon yung tubig. Hindi dumadalo yung Oo. tubig, nahaharang ng concrete Pero kung wala yung concrete barrier, wala dapat tubig yun. Ayun. Hindi masisira yung asfalto. Dapat dun daw sa may siwang. Yun. pala Meron ba tayo, yung may boses pa tayo yan? Oy, parinig mo. Iparinig, huwag lang yung tungayaw, ha? Oo. Sige nga, parinig Yan, natin. pinapagalitan niya eh. Since lowest point to ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman, yun, lahat ng tubig na bumababa dito, naiiwan. Wala kasi tayong drainage dito eh. Ideally sana, may drainage ka dito sa gitna para nagde-drain siya dito. Pero wala eh. Dahil sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig. Nagalit na nga ako sa mga to eh. Bakit hindi naman lang na-anticipate yun eh. Sino may lagay ng barrier dyan? Si General Torre, di ba? Hindi sabi, teka, Nelson. Wala pa ako meron ng barrier. hindi ba sila nang palagay niyan? Dapat doon may siwang na. May siwang. Para dumalo. Tapos yung kanilang drainage system, ano ito, ang liit-liit to. May butas. Parang daanan lang ng daga eh. Aha. Parang daanan ng daga. Ayun pala ang dahilan. Ipinagmamalaki pa naman ng Secretary Vince. Sabi niya, ano ang yan? laki ng naitipid natin dito, ha? Oo. Yung asphalt overlaying nito, phase 1, ganyan. Kaya problema, ang ganda ng asphalt mo, wala ka palang drainage system. Ayun. Kaya maraming mga engineer dyan, Nelson, nangingisi-ngisi ng ginagawa yan eh. Aha. Sabi nila, yung contractor doon yan, nung umpisa, siyempre, back job yan eh. Yun. Malamang ipapatrabaho uli sa kanila yan. Ang laking problema ngayon ng contractor niyan. Yung EDSA busway. Pero kita mo, halos kalahating dangkal yung bakbak eh. Yung lalim. Kaya pag dumaan yung bus ngayon dyan, para kang nasa Nelson? Anong tawag doon? Dumadaan ka sa malalaking lubak. Tapos, yun namang isa, binabanggit natin, yung pader na, pader ng Forbes Park? Forbes Park. Ano yun? Forbes Park na yung pagawa? Hindi ko alam eh. Baka, ayan, di naman may ano naman, di ba? Yan ito, sa sa MRT yan eh. Yung sa gitna ng LRT eh. May... Mukhang hindi naman yata pader ng Forbes Park yun eh. Doon lang yung lugar. Kasi alam ko, yung pader ng Forbes Park, mataas yan Mataas, eh. Halos 2 palapag ang taas yan eh. Yes. Di ba? At saka makikita mo, konkretong-konkreto. Tama. Pero At saka doon daw- tagal na nun, di ba? Oo. Ito daw, gumuho, kasi ang ginamit daw yata, parang slab. Nung nabasa ng tubig, tumumba.
Yun daw ang nangyari. Hindi ko alam kung yun ay pagawa ng gobyerno o paggawa ng pribado ng mga homeowner association ng ng Forbes Park. Nagbabayad ako dyan buwan-buwan na sa Forbes Park. Meron kaming dyan monthly dues May Diyos ka pa dyan? Oh. Tapos patatawag ko patatawag ko yung contractor niya, bakit ganun ang ginawa? Kasi sabi niya parang sabi niya, Jen, ang ginawa namin ito, parang pader ito ng heri ko. Nako po. Ganun daw katindi yung pader ng Forbes Park na yan Palagay ko, kaya gumuho, may umikot ng 7 beses. May nagbihip ng tambuli doon sa tapat niya. Baka nga. Nako, ipaimbestigahan nga yan. Dapat siguro maliwanag lang yun, Kung sino pa nagpagawa ng pader na yun. Yan ba'y paggawa ng homeowners o paggawa ng City Hall? Sino ba? Di ba? Nagagalit din si Secretary Vince dun At saka si General Torre. Bakit na biglang kumulapso yung bahagi na yan, Ay, nako. Pero ganun pa man, maglakbay muna tayo. Pero sa paglalakbay nyo po, may paalaala ang PPA, Lalo po ngayon, masama ang panahon. Gagamit ba kayo ng barko, roro, ferret, iba pa? Panoorin nyo po ang paalaalang ito. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities, to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo-klak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold, mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po para sa mga ayaw pa pong lumabas ay pwedeng mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na ang Pure Gold Mobile. Kapag cancer ang kalaban, bawat araw ay isang laban. Pero sa gitna ng takot at pangamba, may isang bagay na hindi dapat mawala, ang hope o pag-asa. Tuklasin natin ang bagong treatment options na magbibigay ng panibagong pag-asa sa buhay, hatid po ng Guangzhou Modern Cancer Hospital. Cancer Hospital, accredited by JCI, 18 cutting-edge minimally invasive technologies for precise treatment and faster recovery. We have helped thousands of patients successfully fight cancer. For inquiries, call the following contact numbers: 8633-8599,
0995-518-4836 or visit www.asiancancer.com and Modern Cancer Hospital, Guangzhou, Philippines Facebook page or email gcmch.ph@gmail.com. Tumanggap na ho tayo ng sunod-sunod na report ng ating mga reporters mula sa iba't ibang probinsya. TR4 project. Ano yung TR4 project? Isinisi daw po sa matinding baha sa Chaong, Quezon. Report ni Martin Banaag. Martin, ano yung TR4 na yan? Magandang hapon, Kuya Jen. Ilang kabahayan sa barangay Kabatang, Quezon ang nalubog sa baha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dala ng habang nagdaang araw. Ayon sa mga residente, dahil umano ito ng construction ng TR4 project. Ito, Kuya Jen, ay yung panibagong construction na dumurugtong sa SLEX dito sa Chaong, Quezon na patungong Bicol Region. Ang pagbaha sa kailang lugar kaya't ang kailang mga appliances, kagamitan sa bahay at mga kagamitan ng mga estudyante ay nasira. Ayon sa ating panayam sa barangay captain dito sa Chaong, Quezon, sa barangay Kabatang, si Kapitana si Ernesto Magtibay at ang isang residente doon na si Molly L. Castillo, ang lugar na ito, Kuya Jen, Kuya Nelson, ay noon ay hindi binabasa ng magpatuloy ang konstruksyon ng TR4 project ay bumahana sa kailang lugar. Dahil umano, may natabunan po dito na isang daanan ng tubig o ilog. Kaya yung daloy ng tubig ay pumunta doon sa mga kabahayan. Kaya ngayon ay nanawagan ang mga residente sa pamahalaan na ayusin muna ang drainage at flood control measures bago ituloy ang mga proyekto upang hindi na maulit ang pagkalubog ng kailang komunidad. Samantala, ilang bayan din sa ikalawang distrito ng Quezon ang nakaranas ng pagbaha. Ayon sa PDRMO, asahan pa rin ang mga panakanakang pag-ulan sa mga susunod na araw dito sa igan ng Quezon dahil sa bagat. Kagad namang nagbigay ng tulong ang pamahalaang palawigan sa paunguna ni Governor Dr. Helen Tan maging ang mga alkalde at vice-alkalde sa kailang nasakupan na naapektuhan ng mga pagbaha. Martin Banaag para sa Saganang Mamayan. Salamat si Martin Banaag mula sa bahagi ng Quezon. May mga kapanayam tayo. Ayan, nakatsamba tayo. Pinagbigyan tayo ng mga kapanayam ang butihing mayor po ng Valenzuela City, si Mayor Wes Gatchalian. Mayor Wes, napapanood po sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila at live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama si Nelson. Mayor Wes, magandang hapon po. Magandang hapon, Jen at Nelson, at isang maulang na hapon po sa lahat ng mga nakikinig po ng inyong programa. Kamusta po ang buong Valenzuela ngayon, Mayor Wes? Well, of course, itong ilang araw po na ulan ay talaga po nagdulot ng damage sa ilang mga piling lugar po sa Valenzuela City. No? But of course, pag i-compare po natin sa mga nakaraang bagyo o habagat, ay much better po ang situation ho namin. So meron pa rin pong mga ilang mga kalsada sa looban po na may tubig pa rin ho dahil ho ang iba ho ay mababa po yung mga bahay at mataas po yung kalyeng naitayo natin. Pero doon naman po sa mga main road, passable naman po ngayon. May mga isolated lang po rin sa MacArthur na dati na pong binabaha yun. At kasalukuyan po may project ang DPWH at local ongoing project kaya ho medyo nabaha po yung ilang area. But yung sa mga area po tulad ng dati, yung sa BB, Marolas, ito po ay madalas po nakikita sa mga news outlets natin. Ngayon po, hindi ho sila bumaha. Pero Mayor Wes, as of now, sa mga oras na ito, ano pa pong barangay natin ang merong baha at meron ho ba tayong mga nasa evacuation center po, Mayor?
Well, meron po tayo sa evacuation center, less than 50 families po. Ito po ay sa barangay Venteriales. Pero po, maliliit lang po, hindi ho natin masasabi po yung barangay dahil minsan isang kalye lang sa barangay hindi po. naman buong barangay, ano po, ha? Ang may tubig. Hindi po, ang buong Valenzuela po ay okay ho kami. Wala masyadong tubig, passable at back to normal po ang trabaho. So talaga pong may mga iilan lang mga kalsada po na nanatili pong may tubig. Ano pong nakita niyong dahilan? Bakit ganito po nagiging sitwasyon ngayon, Mayor Wes? Well, climate change po ito, sir. At nakikita na ho natin na hindi naman po bagyo. Ang bagyo umalis na, pero ang buntot po, ang habagat ay talaga pong nananatili ng hindi lang po isa o dalawang araw, kundi po ang forecast pa nga ho ay baka hanggang Huwebes ay ganitong situation natin. So talaga pong ramdam namin yung impact ng climate change. Malakas po yung amount ng rainfall water. Kaya po ang iba sa mga creek natin at mga canals na dati naman pong hindi umaakyat ng tubig, ngayon po inaabutan na o lumalabas na po. Oo. Ang point ko po, Mayor, yung bakit ganito sitwasyon, ibig ko sabihin, mabilis na humupa ang tubig. Ano ho bang mga aksyon na ginawa natin? Okay. Opo. Yung sa amin ho ay meron po tayong total of 29 pumping stations. No? Out of the 29, 9 ho dyan ay brand new po na pumping stations. So, ito pong 9 through the efforts of Secretary Vince Dizon po. Yung earlier this year po ay inumpisa niyang project at nagpapasalamat po sa DPWH na natapos po bago magtag-ulan. Malaki pong naging epekto ho nito. So example po, nabanggit ko kanina na kadalasan po nasa balita po yung sa bandang Marola sa MacArthur Highway. Meron po tayong 3 bagong pumping station doon. Lahat po operating. At ito po ay managed by the city and operated po by the city. Na-turnover na po sa amin. So malaking bagay talaga ho ang mga pumping stations na tumatakbo all around the city. Mayor, si Nelson po. As of now po ba, meron pang mga pending or going na mga flood control project sa inyong lugar? Meron pa ho, may mga tinatapos pang iilang na mga dredging at widening ng mga creeks ho namin, no? Sa pumping station tapos na po kami. At yung iba naman po, ang ginagawa namin, Nelson, sa Valenzuela ngayon kasi ho, hindi na ho basta-basta nagpapagawa lang ng or upgrading lang ng kalye, no? Kung hindi, ang target namin, lahat po ng kalye natin, lalo na sa mga critical area, ay may road canal na tinatawag. So sa ilalim po may culvert na. So marami kaming ongoing projects right now, both sa DPWH and sa local. We are upgrading almost 144 roads dito sa Valenzuela para ho magkaroon na rin ng road canal ang tawag ho namin. Para ho preparasyon na sa baha ho, may dadaanan ng tubig sa ilalim. Opo. As we speak po, meron pang mga nakalubog sa baha na mga bahay? Wala pong nakalubog po sa baha sa Valenzuela po na bahay. So ang mga iba po ay nasa sa kalye lang po ang mga tubig sa mga looban ho. At ang iba ho ay pangsamantala lang nag-evacuate o as preemptive po natin. Bagay yung nabanggit niyo po, MacArthur Highway, national government po may project doon, ano? Mayor? Opo. National government po. Meron ho naman tayong mga ayuda sa ating mga kababayan na kinakailangan magpalipas sa labas ng kanilang bahay, Mayor? Well, kung sila po ay nasa evacuation center, ay patuloy po ang lokal na pamahalaan in providing po yung makakain nila, breakfast, lunch, dinner. At nag-release na rin po kami ng disaster kits namin. No? Yung disaster kits, kompleto po yan. Merong mga t-shirt, kadamitan, tsinelas, underwear, mga hygiene kit. No? Lahat ng pangangailangan nila ay andun na po, nabigay na po namin sa kanila. So, pati po yung mga tents, mobile shower namin, mobile water filtration truck, ay andun na rin po handa pong tumulong sa kanila. And of course, yung sa City Health natin, mga gamot
sa evacuation center ho natin. Bali, isa lang ho naman yung malaking minomonitor namin. So, naka-ready na po yung mga departments natin handang tumulong. Yung dati pong libo-libong mga evacuees po doon sa Barangay Maralas ay so far po wala kaming evacuation center doon. Wala pong lumikas. Opo. Last na lang po, Mayor, medyo curious lang ako kasi nung nakaraan na pag-uusapan namin ni Nelson, sa ibang mga bansa, yung itong tubig baha, napakikinabangan ito eh. Alam ko po, ang Valenzuela, high-tech na kayo eh. Meron ba kayong plano dyan na yung itong tubig baha na nahaharness natin, naiipon natin para pagdating ng panahon na kailangan, ay nagagamit natin ito, Mayor Wes? Well, meron po kaming similar meron Opo. kami hong similar project ko. Ang tawag namin dito yung Panatag Catchment Basin. So meron po tayong catchment basin na capable of accepting almost 5,000 cubic meters of water. Yan po yung linalagay namin sa MacArthur Highway ngayon dahil may portion pa na talagang nababaha sa may Toyota at Wilcon. So yan po, pag tulad-tulad itong panahon, mapuno ho yan at umaraw na, magagamit po yung tubig sa other use po natin. So may imbakan ng tubig ho kami. So ongoing ho ngayon yan, we're targeting po baka first quarter of next year or end of the year matapos na rin po namin. Sana nandun ang direksyon natin, ano? Kasi lagi yung tubig baha eh, nasayang eh. Tapos pagdating naman ng tagtuyot, naghahanap naman tayo ng malinis sa tubig. Ay, nako. Sana, Mayor, dyan sa Valenzuela magsimula, no? At gayahin po kayo ng maraming lungsod dito sa Metro Manila. Mayor, salamat po. Magandang hapon. Opo. Yes, opo. Maraming salamat rin po sa pagkakataon. At mag-ingat po tayong lahat, lalong-lalo na yung mga kababayan ko po sa Valenzuela. Ayan. Opo. Si Mayor Wes Gatchalian po, ang butihing mayor ng Valenzuela City, ang ating nakapanayam. Ano ha? Sana ganun na dumating, Nelson. No? Makati, yung may malalaking pondo na yung tubig baha, hindi na natin tinatapon sa dagat, kundi napakikinabangan na po yan. May break tayo? Ayun, saglit lamang daw po. Magbabalik pa ang Saganang Mamamayan. "100% all natural and organic with 80 powerful ingredients, different fruits, herbs, and vegetables that is diversified together to create a dynamic liquid supplement that's help your body get the nutrition it needs to remain healthy." King's Herbal Plus, locally manufactured product. May kumpletong nutrisyon, kapartner sa araw-araw na sigla at proteksyon. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, araw-araw. Yun. Salamat po at magandang hapon kay Ate Sam Garcia. Yan. Ayan, laging nakasubaybay sa atin. Yeah. Batiin mo na tayo. Bati. Sige. Ha? Oo. Batiin muna natin ang ating mga masugid na taga-subaybay sa ating programa. Eto na, binabati po natin sina Jerry and Donna Sagmit ng Porac, Pampanga. Ayan, maligayang panonood po. Sana hindi naman kayo binabaha dyan. Ha? At happy birthday din kay Edison Domingo Jr., ang ating Kamanaban News correspondent. At alam mo ba, birthday din ng Kajun Ibwig ng INC Radio. Kajun Ibwig, happy birthday sa'yo. Ayan, Kajun. Ano tuloy na pangalan ni Kajun Ibwig? Kalimutan ko na eh. Eupronio Ibwig Jr. At sa araw din pong ito, naku, pasensya na po. Ako yung isang kayo ng umaga pa ako humingi ng pamanhin. Kasi nangako ako sa Jerry Luar Jr. na kahit ang dalawa'y magre-record ng pagbati eh. Para po kay Tatay Jerry Luar Sr. sapagkat siya po'y nagdiriwang sa araw na ito ng ikasyam na po, 90 years old, pare ko. Oho. Pangarap namin ni Nelson na abutin po ang taon na yan. Ha? Tatay Jerry Luar Sr., malayo man po kayo, alam ko nasa Bicol kayo ngayon, sana hindi kayo inuulan, pero ano man po ang inyong kinakain dyan, sana ay matikman din namin. Ano, ha? At kay Kuya Jerry Luar Jr. naman, Kuya Jerry, pasensya na po kayo, sa dami ng ating isipin, minsan nakakalimutan ko yung pangako ko no? Na magre-record tayo ng pagbati para may panood. Pero ngayon po man, live na po natin binabati ha. Tatay Jerry Luar, happy 90th birthday po sa inyo.
Ang amin pong panalangin ay patuloy pa kayong biyayaan na malusog na pangangatawan at lagi po kayong maging masaya, Tatay Jerry Luwar Sr. Ha? Ayan. Kuya Jerry Luwar Jr., sana absuelto na. Huwag kayong magdamdam sa amin. Ano, ha? Report pa tayo, Nelson. Isa pa raw report. Oh. Yan. Tulay naman, tulay na kawayan sa liblib na lugar, nasira. Saan yan? Nako. Liblib lang kasi. Liblib eh. Oho. Hindi natin alam ko kung nasang liblib yan. Alam nga natin, Leslie Ann Dimaano. Saan ba yan? Leslie? At Kajen, Nelson, at isang tulay na kawayan mula dito sa liblib na lugar sa Barangay Bayete, Liliw, Laguna ang nasira dahil sa laki ng baha. At ayon sa mga residente, ito ang pangunahin nilang problema. Labis silang nag-aalala para sa mga estudyanteng mag-aaral, gayon din sa mga senior citizens na nais magtungo sa bayan. At ayon naman kay Kevin Pamatmat, hindi pa man umaaksyon ng mga otoridad, daglian ng pinagtulong-tulungang gawin ng mga residente ang nawarak na tulay na kawayan. Ito ay dahil walang ibang madaraanan ng mga residente at estudyante patungo sa bayan at paaralan. Ako, si Leslie Ann Dimaano para sa Ganang Mamamayan. Salamat, Leslie. Sana dumating ang pagkakataon paggawa ng talaga ng permanenteng tulay. Ano? Kawawa naman yun. Kawayan na tulay. Salamat na marami. Isa namang pagkalunod ang nai-report sa Camarin, Caloocan. Ibabalita po ni Catherine Pineda. Catherine, magandang hapon. Magandang hapon po, Jen Nelson. Isang drowning incident ang nai-report sa Caloocan Disaster Risk Reduction and Management Department o DRRMD kaninang alas 11 ng umaga. Ayon sa mga nakakita, 5 binatilyo ang naliligo sa isang creek sa Pag-asa Street, Camarin, Caloocan City nang biglang lumakas ang agos ng tubig dahil sa malakas na buhos ng ulan. Kumapit ang biktima sa isa sa kanyang mga kasama dahil siya ay napapagod at pinipulikat. Hanggang sa ito ay hindi na kinaya ng binatilyo at siya ay tinangay na ng ako. Ang lahat ng kanyang mga kasama ay ligtas na nakaahon. Sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng search operation ang mga responder ng Caloocan DRRMD at Barangay 175 Camarin, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita ang binatilyo. Yan lang muna ang ating update mula dito sa Caloocan City. Catherine Pineda para sa Saganang Mamamayan. Salamat, Catherine Pineda. Ayan, isa pa rin report, Nason. Scan International tumulong sa mga binahang lugar sa Bulacan. Edison Domingo ang magbabalita. Edison. Salamat, Kuya Nelson. Higit 800 pamilya ang apektado ng pagbaha dito sa Balagtas, Bulacan. Wala kahit na anong uri ng sasakyan na makadadaan sa mga lugar ng AC Lopez Subdivision at Panginay, Balagtas, Bulacan. Napilitan ng maraming residente na mamalagi sa kanilang mga second floor. At ang iba naman ay humingi na ng tulong sa mga nasa Scan International na makalikas sa mga evacuation center. Kabilang na rito ang isang 18 anyos na babae na may mataas na lagnat na kinakailangang madala sa ospital dahil na rin sa hirap ng mga transportasyon at taas na lagnat ng pasyente, kinakailangan madala ang pasyente sa ospital na gamit lamang ang bangka. Agad na nilagyan ng thermal blanket ang pasyente upang maibsan ang lamig na nararamdaman nito habang dinadala ng mga nasa scan sa ospital. Kinakailangan din ilipat ang pasyente gamit ang loader na makakadaan sa patungo sa Balagtas Doctor Hospital. Laking pasasalamat naman ng mga residente, lalo na ang pamilya ng babaeng kinakailangan madala sa ospital. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagbabantay ng mga kinakungkulan at mga responder sa nasabing lugar. Yan muna ang aking update sa Balagtas, Bulacan. Kuya Nelson, Kuya Jen. Salamat, Edison, at mabuhay yung ating mga miyembro ng Scan International. Iba't-ibang lugar, Nelson, ha? Naku, yan po yung mga trained sa lahat ng mga bagay, sa baha, sa sunog, at kung ano pa man. Salamat po, mabuhay ang Scan International. Ihabol ko pa rin, may pagbati pa kay Kaboyet at Ning Angeles ng lokal ng Bubukal, Laguna. Yan. Boyet at Ning Angeles ng Bubukal, Laguna. Binabati po kayo ng Kayoli Sanchez ng Tagumpay, Rizal. Ang mga taga Harmony Hills naman, Bulacan, anniversary daw para nila, Nason. 23 years
Harmony Hills. Harmony Hills. Ang kanila pong anibersaryo, 23 taon na. Sa pangunguna daw po ng ka Daniel Liaga Sr., ang kanila pong tagapangasiwa, at ang ka Oliver Reyes, kanila pong destinado, si Kuya Michael Cheng, ang kanila po namang PD. Ayan. Happy. Bukas, advance anniversary po sa inyo, mga taga riyan po sa lokal ng Harmony Hills, Bulacan East. Ayan. At advance happy birthday daw po kay Lilia Dizon. Happy birthday. 9/11. September pa to pero advance happy birthday. Yun. Ayun, magandang hapon din po ang ka Arnel Verceles, nanonood pala sa ating palatuntunan ngayon, Nelson, Ayun, at sa bayaan niyo po, meron daw request, Nelson, alin daw lungsod at probinsya nag-declare na pong walang pasok bukas. Oo nga. Ayun, sa ating mga may mga nagtatanong Kasi ngayon wala nang pasok Yan, Hindi natin alam kung bukas ganun na naman. Sige po. Check natin doon sa mga nagtatanong para malaman at may update po ang ating mga kababayan. At Ayan. binabati rin natin ang mga nasa Dorm 6 at 7 sa panguna ng Ka Norbing del Rosario na laging nanonood sa atin. Ayun. Ayan, Ka Norbing. Ang masarap daw ngayon, sabi niya ay Loming Batangas. Wow! Salamat po. Mamaya, kausapin natin yung mga taga-Pag-asa at OCD para update tayo sa kabuuan ng ating bansa siguro, Yes. Yung Office of Civil Defense, kasi ang nakikita lang natin yun, mga parang pulo-pulo, Yeah. Pero sa kabuuan po, ay report ng NDRRMC. At sa balita, mayroon ng naiulat na 8. Ang namatay dahil po sa itong sama ng panahong ito. At meron para pong mga nawawala. Sana po naman ay maayos ito sa lalong madaling panahon. Yan. Ayan. Report pa tayo. Ayan. Ayun, mula po sa Pag-asa Hydrology Division, ang monitoring nila sa mga dam. Si Jason Bausa, Pag-asa Hydrologist. Jason, magandang hapon. Magandang hapon po sa lahat ng nakapagkit. Opo, sa Net25 po at Radyo Agila. Una, Sir Jason, bigyan mo naman kami ng update ng kalagayan ng mga dam natin na minomonitor po ng Pag-asa. As of 1 p.m. today po, yung Angat Dam ay nasa 171 meters. Tumaas po siya from 161.81 meters, so halos 10 meters po. At ang kailangan pa pong tubig ay 10.13 to reach rule curve na 181.13 meters. Ito naman po sa Ipo, as of 1 p.m., 100.75. May nakabukas po 1 gate, total of 0.3 meter. Dito naman po sa Lamesa, as of 5 p.m. today po, ay nasa 80.17 meters po. Na-breach na po yung overflow level na 80.15. So, maapektuhan lugar po na overflow niya itong along Tulyaan River dito sa Quezon City, Fairview, Forest Hills, Quirino Highway, San Bartolome, Caloocan City, Valenzuela, North Express, LA Huerta, Malabon, and Nabotas. Malakas po yung tubig na dumadaloy sa Lamesa Dam, papababa? Yung overflow niya lang po ay 0.02 meter. Yun lang po yung overflow niya. So hindi siya, malapit lang siya sa overflow po. Yun na 80.15. Ito naman po sa Ambuklao sa Benguet, 751.8. So, above po siya sa rule curve na 745. Pero may kulang pa siyang, may naka-open na po siyang gates na 8 gates po. Ang downstream niya po, itong pong Binga Dam, sasaluhin siya ng Binga Dam. Pero ang Binga Dam po ngayon ay as of 1 p.m., 574.6. So, lagpas rin po siya ng 9.6 meters from rule curve at may naka-open po siyang 6 gates at total na 5 meter po yung gate opening. Bababa po siya sa San Roque Dam at ang San Roque Dam as of 1 p.m. ay 255.88. So, meron pa po siyang lagpas siya sa rule curve na 12.85 na 243.03 pero may kakulangan pa po siyang 24.12 meters to reach normal high water level.
Dito naman po sa Pantabangan, as of 1 p.m., 182.42, kulang pa rin po siya ng 27.48 to reach the rule curve of 209.9. Dito naman po sa Magat sa Isabela, as of 1 p.m., 174.9, at may kakulangan pa rin po siya na 5.03 meter to reach rule curve now, 179.93. At ito pong sa Caliraya ay nasa 287.15 sa Lumban, Laguna. Yun lamang po. Ayun. So sa mga dam na minomonitor natin, alin pa, mayroon po bang mga nasa below minimum level, Sir Jason? Opo, itong Angat. Angat? Kasi yung ideal level po niya ay 181.13. Nasa 171 pa lang po siya. Maski mahigit almost 10 meters po yung tinaas niya within a day. May kulang pa rin po siya ng 10.13 para ma-meet niya yung rule curve na 181.13. So kailangan pa. No? Ibig sabihin ba yung mga water tributaries natin doon, kulang pa ng tubig, Sir Jason? Sa bagamat patuloy yung pagtaas pa, may kakulangan pa rin po from to reach rule curve po na ideal level. So alin po ang minomonitor natin, pakiulit lang po, na talagang sa tingin niya aapaw na? Ang maapaw na po itong sa Lamesa as of 5 p.m. 80.17 po eh. 80.15 yung overflow level niya. So, in-expect po na umaapaw lang siya. Ayun. Papuntang Tulyahan River. Sa ngayon po ba, ilang dam lang ang minomonitor ng Pag-asa Hydrology Division, Sir Jason? Yung total na minomonitor dams po namin ay Siam, Angat, Ipo, Lamesa, Upper, Yambuklaw, Binga, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya po. Ayun. Yung ibang mga dam under NIA irrigation, ano po? Irrigation tsaka power generation. Power generation, So, salamat po, Sir Jason, at sana ay ma-update nyo kami sa mga kalagayan po para maihanda din ang ating mga kababayan. Ano po? Thank you po. Salamat po. Si Jason Bausa, ang Pag-asa Hydrology Division natin. So, yun po. Dapat ay maghanda na po yun sa gawin ng Tulyahan River na kasi anytime po bagamat nasa spilling level lang Yes. Spilling level yun hong ano nga ba yun? Lamesa Dam papuntang Tulyahan River po yan. Kaya yung mga nakatira pa dyan, may mga nakatira pa dyan meron pa rin sa ilalim ng mga tulay dyan sa Tulyahan River. Hindi kasi pagka pinaalis, pagka wala na ulan, nagbabalikan. Ayun na nga, hindi mapigil. Pero yung atin naman palang, yung dinadaluyan, Lamesa Dam, tapos nalimutan ko tuloy. Kulang pa rin daw, kulang pa ng Yung Angat Dam. Yung kinukuha na natin tubig. Kinukuha na ng tubig, pababa dyan ng Lamesa Dam. Yung Angat daw, kulang pa rin daw po. Doon pa tayo. 10 meters pa. 10 metro pa po ang kailangan nila. Kaya nga sabi ko, ito natatapon dito sa Metro Manila, sa mga probinsya, doon sana mapunta. Report pa raw. Sige. Coast Guard, patuloy naman ang rescue operation sa mga apektado ng baha. Erlo Bringas, nasan sila ngayon? Kuya Nelson, tuloy-tuloy ang rescue operations ng Philippine Coast Guard sa mga lugar na apektado ng habagat. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, naka-position pa rin ang mga tauhan at floating assets para sa agarang pagresponde sa mga residenteng kailangang i-evacuate lalo na sa bahagi ng Calabarzon at iba pang panig ng bansa. Tuloy-tuloy din ang coastal patrolling at koordinasyon ng ahensya sa mga barangay, lalo na sa mga low-lying at flood-prone areas. Samantala, patuloy rin ang monitoring sa mga pantalan dahil naranatiling suspendido ang paglalayag at sea travel. Umabot naman sa 349 ng stranded passengers at 79 hauling cargo sa 8 sa 26 na pantalang minomonitor ng PCG. Ayon sa PCG, papayagan lamang ang pag-alis ng mga barko kapag ligtas na ang kondisyon ng karagatan. Yung muna latest, balik sa inyo. Salamat yan po, Sir Erlo Bringas, sa monitoring po naman ng Philippine Coast Guard. Sabi ni Kuya Aiso, Jen, pakibati naman dito sa Engineering Department GS13 section. Pagbati po sa aming section chief, Department Head
ng Engineering and Construction Department, ang ka Gerson Galyemit. Birthday po niya sa araw na ito. Kuya Gerson Galyemit, happy birthday po. At sana ay masaya kayo, bagamat maulan. Nagsasalo-salo kayo sa mainit na hapunan. Report naman mula po kay Mar Gabriel. Isinailalim na raw po sa state of calamity ang bayan ng Montalban o Rodriguez Rizal kasunod ng naranasang malawakang pagbaha. Nako, Mar, ang detalye ng balita. Mar? Yes, Jen, umabot na nga sa 5,000 individual o katumbas ng 1,500 na pamilya ang apektado ngayon ng pagbaha dito sa bayan ng Rodriguez Rizal. Ayon kay Mayor Retired Lieutenant General Ronnie Evangelista, karamihan sa mga apektado ng pagbaha ay mga residente na nakatira malapit sa ilog ng San Jose na umapaw sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan dulot pa rin ng habagat. Sa ngayon, apektado raw ng pagbaha yung 8 sa 11 ng mga barangay dito sa Rodriguez Rizal. Wala namang naitalang casualty sa nararanasang pagbaha maliban doon sa 2 residente ng Sitio Wawa na nasawi noong Miyerkules dahil sa nangyaring rock slide. Kahapon, Jen, umabot sa second alarm o orange warning yung tubig dito sa ilog na nagdulot ng pagbaha sa mga mabababang lugar. Ang mga residente tumutuloy ngayon sa mga kalapit na paaralan gaya na lang sa Kasiglahan Village Elementary School kung saan nandun yung higit sa 1,000 individual. Kwento ng mga residente na sanay na sila sa kanilang sitwasyon dahil taon-taon daw ay nakakaranas sila ng mga pagbaha. Pero para sa kanila hindi tama na masanay din ang gobyerno sa kanilang sitwasyon, kaya dapat daw ay gumawa ng konkretong plano upang maibsan yung nararanasang baha. Samantala, Jen, bukod dun sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan, nasa spilling level na rin yung Wawa Dam na nagpapakawala ng tubig na abot sa 464 cubic meters per second. Kaya naman ngayong hapon isinailalim na sa state of calamity itong bayan ng Rodriguez upang matugunan niya yung pangangailangan ng mga apektadong residente. Ayon kay Mayor Evangelista, nasa kamay ng national government ang solusyon sa taon-taon na baha na dinaranas nila. Yan ay ang muling pagsasaayos ng palpak na disenyo ng flood control sa Barangay San Jose. Kung dati raw kasi ay aabot sa 200 meters yung lapad nitong ilog, pero dahil sa proyekto ay kumipot ito. Kaya madali nang umapaw sa mga kalapit na lugar. Kaya Jen, ang panawagan ngayon ng mga residente sana raw ay matugunan yung kanilang panawagan. Sa kabila niyan, Jen, bukod sa mga low-lying areas, binabantayan din ngayon ng pamahalaang bayan yung 3 uphill barangay mula naman sa posibilidad ng landslide. Ilang araw na rin kasing babad sa tubig yung lupa dahil nga sa tuloy-tuloy na pagulan. Patuloy naman yung paghahatid ng tulong sa mga evacuation centers gaya ng pagkain at gamot. May mga pribadong organisasyon din na naghahatid ng tulong sa mga apektadong residente. Jen? So palpak na pala yung kanilang flood control. Ba't wala bang yan? Program of Works, Mar? Kasi sa Program of Works, makikita doon kung ano magiging epekto ng proyekto. Yun nga, Jen, ang sinasabi ni Mayor, original kasi siya dito sa ng Montalban, no? Oo. So, nung nasaksihan niya raw, itong tulay na ito ng San Jose, kung gaano kalapad ito, ganon din kalapad yung ilog dito sa baba. Oo. Kaya nagulat siya gawin itong flood control, kumipot yung daanan ng tubig. Kaya yung kalsada o yung temporary road na ginawa dito sa tabing ilog, pag malakas ang ulan, talagang hindi rin madaanan dahil inaabot ito ng tubig baha. Hindi ito nalalayo dyan kung maalala mo yung sitwasyon dyan sa Cebu. Tila ganun din yung nangyari, no? Yung daanan ng tubig, mas makipot na doon sa original waterways nung araw. Yes. Ayun, naalala ko ako yung nakatira pa dyan Umabot hanggang doon sa pamayanan Di ba? Meron pang isang pader dyan na natumbay. Di ba, Mar? Oo, Jen. Ganon katindi yung mga pagbaha mula daw ng kumipot. Nung time na yun, akala ko naayos na. Ngayon pala, lalo pa palang pumalpak, sabi ni Mayor. Well, yun nga ang mga residente. Kung ang Marikina ngayon hindi na masyadong binabaha,
marami sa mga barangay dito sa Rodriguez at sa San Mateo ang apektado ngayon ng pagbaha dahil nga sa pagkipot ng ilog at mababaw na rin daw ito, hindi tulad nung dati, Jen. Kaya ang nakikita nilang long-term solution dito ayusin itong flood control, palaparin uli para yung volume ng tubig na nanggagaling dyan sa Wawa. Actually, nakatulong pangaraw yung ginawang bagong dam dyan sa Upper Wawa Dam dahil kahit papano ay nakakapag-hold na yon ng malaking volume ng tubig. Pero pag ganito na tuloy-tuloy yung buhos ng ulan, umaabot din yan sa spilling level. Kaya ngayon, tuloy-tuloy yung pagpapakawala na nakakadagdag doon sa volume naman ng buhos ng ulan. Yes. Magkano kaya naubos na flood control project? Mar, alam ba ni Mayor? Yun ang hindi na banggit sa atin ni Mayor, no? Pero tumanggi rin siya na banggitin kung sino yung mga yung mga inabutan niyang mga opisyal na nasa likod nitong proyekto na ito. Pero definitely, Jen, ang national government daw ang dapat na umaksyon dito sa usapin na ito sa kanilang bayan para nga maiwasan na yung mga pagbaha. Okay, salamat na marami. Yan po si Mar Gabriel mula po sa bahagi ng Rodriguez, Rizal. Ayan. Samantala, eto pa, Jen, dito magugulat ka. Bakit daw? Nakakita ka na ba ng dagat ng basura? Lumangoy ka na ba sa dagat ng basura? Nakita ko lang sa commercial ng isang politiko. Eto, nagkatotoo. Dagat ng basura. Ayan po, yan ay makikita sa LRT1 Asiana. Yung riles na yon. Tako po. At yung ibaba, ayan ang mga basura. Dagat, literal. Kaya pala ang sa press con kayo sa Malacanang ba yun? Sinabi ni Auntie Claire, basura ang dahilan ng mga pagbaha. Ang problema, ang tao ngayon, pag sabi mong basura, dalawang konotasyon eh. Pera. May basura. Dalawa. Ito, literal na basura ito. Literal na basura at yung basurang nilagay sa maleta. Yun. Talagang magiging epekto niyan, baha talaga. Kasi yung basura na nilagay sa maleta, kung nagamit sana ng maayos, di may flood control. Hindi siguro ganito ang larawan niya. Oo, at saka yung mga basura, hindi pupunta dyan. Puro plastic, ano? Oo. Lahat na yan. Ibig sabihin, hindi rin maayos yung pagkokolekta dyan. Wala. Pag tinanong mo ngayon ng mga LGU sa Metro Manila kung saan nagtatapon ng basura, hindi nila alam. Yun pa. Basta ang kanila, basta ang pakialam namin niya, hinahakot. Wala kayong pakialam kung saan nila tatapon yan. Ang tindi niyan. Ay, nako. Anyway, wala naman kami ganong oras. Hindi ganyan Kinulat tayo talaga. sa oras. Ang dami pang magandang pag-usapan. Oo nga. May bago tayong health secretary. Natuluyan na Yung binalita natin ng Huwebes. Si Secretary Briggs. Nakadalawang linggo ba Secretary Briggs? 28 days. Halos mag-isang buwan din pala, no? Nako. Ano ba napasama doon? Yung pagkakabunggo o yung talaga may mga issue talaga? Hindi, nagkasama-sama na? Patong-patong eh. Nako, akala ko pa naman ang pangalan Briggs. Antibay dapat niyan. Mukhang hindi po tumagal. Pero ang dahilan daw, health reason, no? Yan nga. Kaya huwag kayo magpapa-appoint sa Department of Health. Kaya ang magkakaroon kayo ng unhealthy lifestyle. Ang bago nating health secretary, yung dating presidente ng PhilHealth. Dr. Ledesma. Mga doktor yan eh. Doktor, opo. Kaya pagka nagkasakit, ganun sana. Sana wala ng doktor na pupunta. Bumuti sana ang pangangasiwa ng kagawaran ng kalusugan. Ano? Happy birthday to Maria Yolanda Gray ng Santa Cruz, Ilocos Sur. At happy birthday to Mami Amelia V. Gray ng Palayan City, Nueva Ecija. Aba, happy viewing po kay Jam Evan. At muli po, Tatay Jerry Luar Sr., happy 90th birthday po sa inyo. Sa mga taga riyan sa Zambales, ingat po kayo. Nako, si Tatay Juan at si Nanay Vilma Mercurio. Ingat po kayo. Baka sana huwag namang abutin ng baha yung ating bahay dyan. Ito na po ang ating palatuntunang sa ganang mamamayan. Ang programang paborito ng bayan. Sa umaga, 5:00, mga balitang kompleto. Totoo, 100%. Bye!